Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Pati na rin po sa inyong mga giliw na tagapakinig. Naninirahan po kami sa isang isla na matatagpuan sa kasulok-sulukan ng Samar. Nakilala po ako noon sa pangalang Alon dahil sa kakaibang galing ko po sa paglangoy kahit pa sa malalakas na alon. Bata pa lamang po ako ay nakitaan na ako ng isang bagay na hindi katulad ng mga normal na bata. May iilan na sinasabing biyaya ako dahil sa pagiging mabuti ng aking ina. Siya lamang ang meron ako, Sir Blair. Dahil ng mga panahon na yon, sinasabi sa akin ng aking ina na hindi raw ito nagkaroon noon ng nobyo maski isa. Kaya naman, naging palaisipan yon sa isla kung saan kami naninirahan. Sana ay magustuhan niyo po ang aking kwento na ibabahagi. At ito ang aking kwento. Diyos kong batang ito. Alon, halika nga. Anak! Nay, bakit po? Ikaw talaga. Basta ka na naman bata ka. Sigurado ako na galing ka na naman dun sa dagat at naligo. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na ayaw ko sumasama ka sa paglangoy dun sa dagat? Nay, teka lang naman po. Huwag naman po kayong magalit sa akin. Gusto ko lang naman po sumama kay Yugon eh. Mas pakikinggan mo yon kaysa sa akin, ganun ba? Hindi naman po sa ganun, Nay. Kapag po kasi lumalangoy ako sa tubig at nandun po ako, pakiramdam ko po napakagaan po ng loob ko. Basta, masayang-masaya po ako, Nay, pag naliligo po ako sa dagat. Hay nako, tumigil ka ha. Umuwi ka na sa bahay, sige na. Huwag kang lalabas. Bawal ka muna maglaro. At ayoko nang uulitin mo ito. Siguradong mapapalo ka na sa akin, sige ka. Pero, Nay, wala nang pero-pero, Alon. Kapag sinabi ko ay sinabi ko. Hindi ko na uulitin. Kapag nahuli kita uli, nagagawin mo ulit ito. Malilintikan ka na talaga sa akin. Opo, Nay. Masusunod po. Lumakad na ako pauwi ng mga oras na yon dahil sa takot na baka mapalo ako ni Nanay. Akala ko tapos na ang sermon ni Nanay. Pero nagkamali pala ako. Pambihira ka talagang bata ka. Noon pa sinasabi ko na sa'yo. Paulit-ulit na lang ba tayo? Nay, masaya lang po talaga ako kapag nasa tabi po ako ng dagat. O kaya naman kapag lumalangoy po ako dun. Madami din po kasing taong humahanga sa akin kapag ginagawa ko po yung paglangoy sa malalakas po na alon. Naririnig mo ba mga sinasabi mo ha, bata ka? Napakadelikado noon, Alon. Ano kung malunod ka? Magkamali ka. Malakas ang alon ng dagat. Tapos lalangoyin mo lang ng ganun-ganun na lang. Nay naman eh, nag-iingat naman po ako eh. Nag-iingat. Bakit? May magagawa ba yung pag-iingat mo kapag nadisgrasya ka dyan sa mga hilig mong gawin? Teka lang po, Nay. Pasensya na po kayo kung sinaway ko po kayo. Pero kasi, Nay, dito po talaga ako masaya eh. Paano naman ako, anak? Hindi mo ba iisipin ang nararamdaman ko? Ang pag-aalala ko? Puro na lang ba sarili mo ang iisipin mo? Nay, hindi ko po kayo maintindihan eh. Dapat nga po natutuwa kayo kasi may ganito po akong kakayahan. Iniisip po ng marami na espesyal ako. Bakit ba ayaw niyo po lumalapit ako sa dagat? Dahil delikado nga. Naiintindihan mo ba ako? Delikado! Yun ba talaga, Nay? O dahil sa panaginip niyo yun, nakukunin ako ng isang makapangyarihang nilalang na naninirahan po dun sa dagat? Anak, makinig ka sa akin. Mahal kita. At alam mo kung anong misteryo ang nababalot sa atin. Kung bakit nagkaroon ako ng ikaw. Na di ko malaman kung anong dahilan. At dahil doon, iniingatan kita, anak. Yun lang naman po ang gusto ko eh. Yung malapit po ako sa dagat dahil parang nabubuo po noon ang mga kulang ko po sa buhay. Alon, anak. Pero tulad nga na sinabi ko, hindi ka na uulit. Yun lang.
Hanggang dito na lang itong pag-uusap na to. Hindi ko na uulitin pa ang sinabi ko sa'yo. Pero Nay, kasi po... Tapos na ang usapang ito, Alon. Sige na, magbanlaw ka na rin sa poso. Magbihis ka at kumain at matulog ng tanghali. Napakamot na lamang ako ng ulo ng mga oras na yon. Pero sinunod ko pa rin ang sinabi ni Nanay. Nagbanlaw ako sa poso na mangiyak-ngiyak dahil alam ko sa sarili ko na kailanman ay hindi ako mananalo kay Nanay at siya pa rin ang masusunod sa aming dalawa. Matapos akong magbanlaw ay naglakad na ako pabalik sa bahay. Matulog ka na ha? Tulad ng sinabi ko sa'yo, Alon. Ayoko nang mauulit pa yon. Malilintikan ka talaga sa akin. Gusto ko, pagbalik ko, ay madadatnang kitang tulog. Nagkakaintindihan ba tayo? Nay, saan po ba kayo pupunta? Parating ang lolo Aki mo, yung kapatid ni tatay. Talaga po, Nay? Oo, kaya nga susunduin ko lang muna siya. Nasa kabilang isla na siya. Wala raw siyang masakyan papunta dito. Wala daw yung mga nirerenta ang bangka papunta dito. Masyado raw kasing maalon. Kanina niyo naman po lalaman, Nay? Kay Tio Jojo mo, galing siya sa kabilang isla. Isasakay na raw nga niya sana eh. Kaso, puno rin siya ng pasahero papunta rito. Yung bangka din niyang sasakyan ko papunta sa lolo mo. Ako na ang rerenta ng bangka para masundo ang lolo Aki mo. Sus, nagpapalakas lang si Tio Jojo sa inyo para sagutin niyo na po siya. Ang tagal-tagal niya na po kasi naliligaw eh. Di niyo pa rin po sinasagot. Tignan niyo nga po, nalipasan na po siya ng panahon. Buhok niya po, namumuti na rin. Ikaw, Alon, ang bibig mo ha? Hindi kita tinuruan ng ganyan. At saka, sa edad kong ito, wala pa rin akong balak na mag-asawa. Wala naman pong masama, Nay, sa sinabi ko po. Gusto ko lang po kasi na magkaroon ka ng katuwang po sa buhay. Nakikita ko naman po na mabait po si Tio Jojo eh. Kaya naman alam ko po na karapat-dapat po siya sa inyo. Ayos na muna ako, anak, na meron akong ikaw. Sa bagay po, nasa sa inyo naman po yun, Nay. Susuportahan ko na lang po kayo. Pero kapag napag-isipan niyo na po na sagutin po si Tio Jojo, ayos lang po sa akin ha. Tignan mo tong batang ito. Ay, siya nga pala, Nay. Pwede po ba ako sumama sa inyo? Hay nako, sabi ko na eh. Kaya pinatatagal mong usapan na to kasi may bala ka na naman bata ka. Sige na po, Nay. Nasasabik lang po ako na makita po si Lolo Aki eh. O siya, sige. Nako, pasalamat ka talaga. At di kita matiis. Sige na. Magmandali ka na magbihis at tanghali na. Baka mamaya hindi pa kumakain ng Lolo Aki mo. Yay! Salamat po, Nay! Nagmadali ako nagbihis ng mga panahon na yon. At dahil sa kasabikan, hindi ko pa napansin na baligtad ko palang naisuot ang damit ko na pang-itaas. Pagkatapos nun, ay mabilis na kaming naglakad palabas ni Nanay. At nakita namin si Tio Jojo at ang pamangkin niyang si Yugon na siya ring matalik kong kaibigan. Oh, nandiyan na pala kayo, Dalisay eh. Kasama mo pala si Alon. Kumusta ka na, Alon? Ayos lang po ako, Tio Jojo. Sasama ka rin ba, Alon? Oo naman, syempre. Kaya nga nandito ako, di ba? Grabe ka naman. Sungit-sungit naman ito. Nagtatanong lang naman ako eh. Ikaw naman kasi napaka-obvious ng tanong mo eh. Kaya nga kasama ako ni Nanay eh. Ay nako, talaga tong magkaibigan na to. Sige na, tara na. Baka abutan pa tayo ng ulan eh. Pakiramdam ko di maganda ang panahon dahil madilim ang langit. Sige. Tara na. Sabik din kasi si Alon na makita ang kapatid ng yumao kong tatay. Inalalayan ni Tio Jojo si Nanay na sumakay sa bangka habang ako naman ay binuhat niya para mapabilis ang pagsakay ko sa bangka. At nang makasakay na kaming tatlo, nila Nanay at Yugon, ay bahagya niya pang itinulak ang bangka para hindi siya mahirapan sa pagsasagwan. Matapos nun, ay mabilis na siyang sumakay at dalawa sila ni Yugon na sinagwan ang maalong dagat.
Salamat, Jo, ha? Kasi kahit maalon pumayag kang sunduin natin si Tiyo Aki. Wala yon, Dalisay. Basta kayo ni Alon. Walang problema sa akin yon. Ayaw pa kasing diretso yung Tiyo Jojo Siyempre, malakas sa'yo si nanay. Kasi patay na patay ka sa aking kagandahan niya. Alon, ano ba? Tama bang nakikisabat ka sa usapan ng matatanda? Ay, pasensya na po, Nay. Nadala lang po. Pagpasensyaan mo ng anak ko, Jojo, ha? Makulit talaga itong batang to Naku, Dalisay, wala yon. Nakakatuwa nga Dahil alam ng bata na iniibig kita. Dapat pala, Alon, hindi na lang tayo sumama. Hinayaan na lang sana natin si Tiyo Jojo at Aling Dalisay na mag-usap. At malaya silang makapag-date sa laot. Yugon, tumahimik ka ha. Tiyo, sorry na. Nadala lang po. Nagngitian kami ng kaibigan ko ng mga oras na yon. Dahil pareho din namin gusto noon na magkatuluyan si nanay at si Tiyo Jojo. Tingnan mo si Aling Dalisay at si Tiyo ko. Bagay sila, no? Huwag kang maingay, Yugon. Darating din yung oras na magkakatuluyan din sila. Hoy, kayong dalawa. Anong pinagbubulong-bulungan niyo dyan, ha? Ha? Wala po, Nay. Maganda po kasi yung tanawin Pero medyo maalon lang po. Oo nga pala, Dalisay. Nakarating na ba sa inyo? Ang alin, Jojo? Malamang hindi pa. Dahil nagtanong ka ng ganyan. Ang alin nga yun? May natagpo ang bangkay sa dalampasigan. 2 beses nang nangyayari yun Si Kapitan Marcel naman kumikilos na rin. Ano ka mo? Totoo ba yan? Oo, Dalisay. Ang sabi pa ni Kapitan lahat daw ng nakitang bangkay mga bangkero na naghahatid ng pasahero. Diyos ko, ano ba yan? Nakakatakot naman ang balita mong yan, Jojo. Tama ka, Dalisay. Ang kakaiba pa, wala na silang lamang loob. May mga nakita rin silang kalmot sa katawan. At isa lang ang nasisigurado nila, Kapitan. Hindi raw mababangis na pating o anumang hayop dagat ang makakagawa nun. Nako, Jojo. Dapat pala mag-ingat na din tayo. Lalo na bangkero ka rin. Dapat, huwag nang tatanggap ng pasahero kapag gabi na. Oo naman. Mula nung mapabalita yung bangkay na yon, tumigil na din ako sa pagtanggap ng pasahero sa gabi. Mahirap na. Baka di pa kita napapasagot Mapabalita na rin akong wakwakan tiyan at wala nang lamang loob. Ikaw talaga. Naisingit mo pa talaga yan. Ikaw naman po kasi na Mula nung 6 na taon pa lang po ako nililigawan ka na po ni Tiyo Jojo. Ilang taon na po 6 na taon na siya nanliligaw sa inyo. Pero di mo pa din siya sinasagot? Biglang hinawakan ni nanay ang bibig ko na para bang humahawak lamang siya ng bagay. Dahilan kung bakit ako napatahimik. Kasabay nun ang pagpilit niyang pagngiti at panlalaki ng mga mata niya sa akin. Alam ko ang ibig sabihin nun. Kaya nang inalis na niya ang pagkakahawak sa bibig ko, ay humarap na lamang ako sa kaibigan kong si Yugon at hindi na pinakinggan ang pinag-uusapan ni nanay at Tiyo Jojo. Yan kasi. Lagi ka sumasabay Hindi ka naman kasama sa pag-uusap nila. Tumigil ka nga. Itulak kita dyan Grabe ka naman. Napakapikon mo talaga. Ay, siya nga pala. Gusto mo ba sumama bukas? Mangisda tayo. Sigurado makakarami ka. Napakagaling mong sumisid at lumangoy Yun nga lang, di na ako pinapayagan ni nanay Pinagbawalan niya na ako. Sa totoo lang, matagal niya na nga akong pinagbabawalan pero sinusuway ko lang. Sayang naman nun. Di bale, sa susunod na lang. Palalamigin ko na lang muna ang ulo ni nanay. Ano ka mo? Susuway ka na naman? Naku, tepok ka. Lagot ka na naman kay Aling Dalisay kapag nalaman niya yan. Huwag ka na nga munang maingay. Tsaka na natin pag-usapan pag tayong dalawa na lang. O sige, sabi mo Alon, ayos ka lang ba? Komportable ka ba sa inuupuan mo? Opo, Tiyo Jojo.
Salamat po. Kapit lang kayo na maayos ha. Medyo malakas yung alon. Pero kaya naman. Malapit na rin tayo. Natatanaw ko na yung kabilang isla eh. Aba, oo nga no. Hindi ko napansin. Napakabilis pala nating makarating. Maganda nga yun, Tiyo eh. Nagugutom na din po kasi ako. Kasalanan mo yan, Yugon. Imbis kasi na kumain, sige ka sa tampisaw sa dagat kahit na alam mo maalon. Eh paano? Si Alon po kasi. Yaya po nagyaya sa akin. Ha? Ba't ako? Ikaw nga din yung pumupunta sa bahay tapos yayayain mo akong mangisda eh. At nagtuturoan pa kayo ngayon. Eh pareho naman kayong pasaway na mga bata kayo. Hayaan mo na. Mga bata pa naman sila eh. Oh, ayun na pala. Sandali lang, ako na muna ang bababa. Hilahin ko yung bangka para hindi na kayo mabasa. Salamat, Jo. Nginitian lang ni Tio Jojo si nanay ng mga oras na yon at bumaba na ito. Hinila ang bangka. Nauna niya akong binuhat para ibaba. Sunod nun, inalalayan niya si nanay para bumaba. Habang ang kaibigan ko naman ay hinayaan niya lamang ng mga panahon na yon na bumaba sa sarili niyang diskarte. Dahilan kung bakit ito napasubsob sa tubig. Ano ba yan, Yugon? Kaliligo mo lang, tumalong ka na naman sa tubig. Hindi naman ako tumalon eh. Nasubsob ako. Si Aling Dalisay nalalayan mo tapos si Alon binuwat mo. Tapos ako'y nayaan mo lang. Hindi halatang may paborito ka. Pasensya ka na. Akala ko kasi kayang-kaya mo na eh. Tara na, Yugon. Kaninang dilim ng langit. Ngayon ang sakit na sa balat ng sikat ng araw, ang init. Eto na nga, sandali lang. Gusto mo pa yata buhating ka pa ni Tio Jojo eh. Aba, sa laki ng katawan mo, baka mamaya mapilayan pa siya. Grabe ka naman sa akin, Alon. At least malusog ako. Ikaw patpatin. Ayan na naman kayong dalawa. Nag-aaway na naman kayo. Tinawanan ko na lamang ang kaibigan ko ng mga oras na yon. Naglakad kami ng kaunti at nakita namin sa hintayan ng pasahero si Lolo Aki na may hawak na dyaryo at nag-iisa. Lolo Aki! Lolo! Dahan-dahan lang, Alon, at baka mamaya'y madapa ka. Nay, ayun na po si Lolo. Nasasabik na po talaga ako eh. Ikaw naman na bata ka. Hindi naman lilipad palayo ang lolo mo, kaya wag ka muna masyadong sabik. Makakalapit din tayo sa kanya. Basta, Nay, gusto ko na po siyang mayakap. Mauuna na po ako. At ng mga oras na yon, ay mabilis na akong tumakbo. At nang makalapit na ako kay Lolo, ay dahan-dahan akong gumapang at lumusot sa ilalim ng dyaryo. Bulaga! Lolo Aki, kumusta na po kayo? Sus, Ginoo ko! Dahil sa gulat ni Lolo Aki, ay napalo niya ako sa noo ng kanyang kamay. Aray ko naman, Lo. Ba't ikaw nga ba yan, Alon? Siyempre naman po, Lo, ang nag-iisa niyo pong gwapong apo. Aray ko, ang sakit po dun ah. Abay, bakit ka naman kasi nang gaganon? Magugulatin ako. Eh gusto ko lang po kayong masurpresa eh. Pero grabe pala yung kapalit. Para yatang nagkaroon pa ako ng bukol ah. Ano ba nangyari, Tiyo? At bigla kayo sumigaw? Abay, ang batang pasaway na ito. Ginulat ba naman ako? Hay nako, pagpasensyaan niyo na po, Tiyo. At hindi ko alam kung bakit ganyan na lamang katigas ang ulo ng batang yan. Ay, oo nga pala, Tiyo. Mano po? Pagpalain ka ng Diyos. Eh ikaw ba, Alon? Nagmano ka na ba sa lolo mo? Aling Dalisay, sa tingin ko po, di mo na kailangan tanungin. Pulang-pula na po yung noo, tignan nyo. Nakatikim kasi sa akin yan ng pagmanong siguradong hindi niya malilimutan. Aray ko, ang sakit nun, Lo. Bakal po ba ang kamay nyo? Hindi. Pero pwede ko namang ulitin at nang mahulaan mo kung anong klaseng kamay ba ang meron ako. Naku, hindi na po, Lo. Okay na po ako. Kung ganon, halina't kanina pa ako naghihintay at kanina pa nagwawala ang mga bulati ko sa tiyan. Ay siya nga pala,
Salamat, Jojo, ane. At pinarating mo kay Dalisay na nandito ako. Naku, wala po yun. Masaya naman po ako eh. Basta tara na. Mamaya na lang tayo magkwentuhan pag nakausad na ang bangka. Naglakad na kami ng sabay-sabay habang ako ay hawak pa rin ang napalong noo. At nang makarating na kami sa bangka ni Tio Jojo, tulad ng dati, ay inalalayan niya uli si nanay at ganoon na rin si lolo sa pag-akyat ng bangka. At nang makausad na ang bangka, ay kinausap ni lolo si nanay. Totoo bang nakita ko sa dyaryo, Dalisay, Ang alin po, Tio? na may mga natatagpo ang bangkay sa dalampasigan ng isla ninyo? Opo, Tio. Sinabi lang din po sa akin ni Jojo yun eh. Sa katunayan nga po, wala pa po akong alam na may nagaganap na po palang ganyan. Ibig sabihin pala, ay nag-uumpisa na ang mga kinatatakutang panaginip ng tatay mo noon. Ano pong ibig niyong sabihin, Tio? Naalala mo pa ba, nung maliit ka pa, na tinawag na nasisiraan ng ulo ang tatay mo dahil sa mga panaginip niya na hindi makatotohanan sa pandinig ng ibang tao? Ano naman pong kinalaman nun, Tio? Malaki ang kinalaman ng Dalisay. Kapagkat natuwa sa iyo ang bathala ng dagat na si Magwayan, kaya niya ibinigay sa iyo ang katangian na magkaroon ng anak kahit na hindi ka naman dumadaan sa isang pag-ibig ng tao. Naman nasisigurado ko na ang panaginip niya na magkakaroon ng mga nilalang na sasalakay sa inyong isla at isa-isang papatay na mga tao ay magkakatotoo. Teka lo, sino po pala si Bathalang Magwayan? Sa bahay na lamang tayo mag-uusap. Sumama ka na rin, Jojo. Doon na lamang kayo magpahinga ng pamangkin mo. Sige po. Hindi naman ganun kalakas yung alon sa dagat eh. Mapapabilis po yung pagbalik natin sa ating isla. Yugon, gusto mo ba palit tayo? Ako naman ang magsasagwan. Hinihingal ka na kasi para makapagpahinga ka. Sige, Alon. Ang sakit na rin kasi ng mga balikat ko eh. Nangangalay na ako. Napakabait naman pala ng apo namin ng kapatid ko. Sana nakikita niya ito. Siguradong matutuwa yun. Ay nako, Tio. Ngayon lang humabait yan. Kanina nga lang pinagalitan ko yan. Paano ba naman? Napakakulit kasi. Totoo ba yun, ha, Alon? Teka lang po, Lolo Aki. Kasi naman po si nanay, pinagbabawalan niya po akong lumangoy sa dagat. Kahit na po, yung po nagpapasaya sa akin. Dalisay, Aba, Alon, ano bang pinag-usapan natin? Di ba ang sabi ko sa'yo, huwag kang lalangoy sa dagat lalo na kung malakas ang alon, hindi ba? Eh kahit nga may bagyo, sige ka pa rin ang langoy. Kaligtasan mo lang naman ang iniisip ko. tama na yan, tama na. Ay nako, pareho kayong may mali. Ikaw, Alon, kapag sinabi ng nanay mo, ay dapat sundin mo at wag na wag mo siyang susuwayin. Dahil kahit na anong mangyari, ang nanay mo pa rin ang masusunod at hindi ikaw. Lalo na kung kaligtasan mo naman ang iniisip niya. Pasensya na po, Lolo Aki. At ikaw naman, Dalisay, pwede naman na magtampisaw ang bata sa dagat. Kung hindi naman mapanganib, hayaan mong lalo pa niyang mahasa ang talentong meron siya. Nandun na nga po ko, Tio. Ang problema po kasi, dahil alam niya na magaling po siyang lumangoy sa maalong dagat, nagpapakitang gilas siya. Tinignan ako ni Lolo Aki nang masabi ni nanay ang dahilan kung bakit niya ako pinagbabawalang magtampisaw sa dagat. Hindi ko alam, pero natakot ako sa mga tingin na yon ni Lolo Aki. Ngunit habang tinititigan niya ako, bigla na lamang umuga ang aming sinasakyang bangka. Diyos ko, ano yun? Tiyo, sa banda puro no, tignan nyo. Anak ng hayop na hipto to. Pinagsabihan ko na silang wag gagamit ng dinamita sa dagat. Hindi talaga sila marunong makinig. Hindi maganda ito. Maaaring magalit ang mga nilalang ng tubig sa ginagawa nila. O maaaring naaabala na rin nila ang mga nilalang. Dahilan kung bakit nagkaroon na ng mga biktima. Nasisigurado kong
Mga aswang nakatao ang nagagalit sa kanilang mga ginagawa. Hayaan nyo na muna sila ngayon, Tiyo. Lumalakas na naman ang alon ng dagat. Kailangan na natin makabalik sa dalampasigan. Hindi maganda ang pakiramdam ko rito. Sige, Yugon, kunin mo na kay Alon ng sagwan. Ikaw na muna ang gumawa at magmadali na tayo. Opo, Tiyo. Ibinalik ko kay Yugon ang sagwan na hawak ko. Ngunit habang patuloy na nagtatapon ng dinamita sa dagat, sinamang Hipto, ay mas lalo pang lumalakas ang alon sa tubig. Dahilan kung bakit lalong umuga ang bangka na aming sinasakyan. Diyos ko! Nagalit na nga sila. Kailangan na talaga natin makaalis sa tubig at baka lumubog pa ang bangka. Huwag kayong mag-alala, Dalisay. Hindi ko kayo pababayaan. Jesus Maria Joseph, hindi na talaga ito maganda. Napansin ko rin ng mga panahon na yon ang mas malalakas na hampas ng tubig dagat. Ang iba ay nasasalo ng aming sasakyang bangka. Maliban doon, napansin ko rin ang mga kakaibang nilalang na nasa ilalim ng tubig. Hindi ko sila gaanong matanaw dahil sa labo ng tubig dagat na nanggagaling sa dinamita na kanilang hinahagis. At nasisigurado ko ang mga nakita kong nilalang ay palapit sa grupo nila. Dahil doon, bumalot ang takot sa aking pagkatao. Walang pagdadalawang isip akong tumalon sa maalong dagat. Alon! Ano ba yung ginagawa mo? Kailangan kong gawin tunay. Hindi ko po alam, pero may bagay po na bumubulong sa akin na dapat ko na po kayong maialis rito. Umahon ka na lamang dyan, anak. Kaya naman ni Jojo to. Ngayon na lang po tunay. Pangako, huli na po talaga to. Hayaan mo na siya, Dalisay. Sige na, kumapit ka na maigi. Pero Tiyo, May dahilan ng anak mo, Dalisay. Kaya pagkatiwalaan mo siya. Tinignan na lamang ako ni nanay na may pag-aalala sa mga mata. Kaya naman, mabilis akong lumangoy habang tulak-tulak ang bangka. Nang makarating kami sa dalampasigan, ay hindi man lang ako nakaramdam ng pagod. Hinawakan ni nanay ng maigpit ang braso ko at alam kong galit siya dahil sa ginawa ko ng mga oras na yon. Kakaiba ang ginawa mong yun, Alon. Hindi yun normal. Pinakita mo lang sa amin na hindi ka lang malakas, matapang, at meron kang talento na hindi tulad sa iba. Teka lang ho, Lolo Aki. Bakit parang bigla na lang pong nawala yung grupo nilang Hipto? Hindi naman sila ganong nalalayo sa atin, ah. ay nako. Huwag mo na silang problemahin pa, Jojo. Mabuti pa, pumunta ka na lamang kay Kapitan at sabihin mo ang kawalang-yaang ginagawa nila Hipto. Sige, sige. Yugon, maiwan ka muna kay Dalisay, ha? Kailangan ko masabi ang lahat ng to kay Kapitan Marcel. Sige po, Tiyo. Doon na lamang kayo kumain, Jojo. Ganun na rin ikaw, Yugon. Kaya tara na po. Pati ikaw, Alon. Sa bahay tayo mag-uusap. Pero Nay, wala nang pero-pero. Sumuway ka na naman sa mga hinabiling ko sa'yo. Aray, Nay, aray. Aray, masakit. Tama na po. Ano ba yan, Dalisay? Ayusin mo naman ang pagkakahawak sa bata. Magdaan-daan ka. Hindi na nagsalita si nanay sa mga sinabi niyo ni Lolo Aki at halos kalad ka rin niya ako dahil sa pamamaraan niya ng pagkakahawak sa braso ko. Magmadali ka at magbihis ka sa bahay. Nay naman pasensya na po. Ay, Diyos ko. Puro ka na lamang pasensya. Wala nang pagbabago. Bilisan mo at magbihis ka. Tapos dumapa ka rito sa mahabang upuan. Nay, pasensya na nga po. Ayoko ng puro pasensya, Alon. Gusto ko ay magbago ka. Pero dapat niyan ay madisiplina ka. Hindi ko na gusto mga ginagawa mo. Paulit-ulit na lang. Ayoko po, Nay. Nay, sandali. Ayoko po. Ayaw mo mapalo, pero napakatigas ng ulo mo. Sige, kung ganon. Halika rito. Dahil sa katigasan ng ulo ko, ay pinalo ako ng tsinelas ni nanay. Minsan lang akong paluin ni nanay, pero alam ko na dapat na talaga akong
magtanda. Nay, tama na po. Opo, pangako po, hindi na po talaga mauulit. Ano ba yan, Dalisay? Bakit mo naman pinapalo ang bata? Ano bang nagawa niyang mali? Tiyo, sinuway na naman ako ng batang ito. Ayoko nang ginagawa niyang yon dahil mapanganib. Pero ginawa niya yon para mabilis tayong makarating dito sa Pampang. Sige, sabihin na natin ganon. Pero alam naman niya na kinakagalit ko ang ginawa niyang yon. Yun ang pinagbabawal ko sa lahat. Pasensya na nga po, Nay. Di na po talaga mauulit. Pangako po. Hindi ka na naawa sa bata, Dalisay. Tingnan mo. Pulang-pula na ang hita. Kakapalo mo. Ay nako, bahala kayo. Kapag kinusinti niyo ang batang yan at napahamak siya dahil sa mga ginagawa niya, ewan ko na lang talaga. Binitiwan na ako ni nanay at dumiretso siya sa aming kusina. Nilapitan naman ako ni Lolo Aki at ni Yugon. At hinawakan ako sa balikat ng lolo ko. Ayos ka lang ba? Ha, iyo? Ayos lang po ako, Lo. Kasalanan ko naman po talaga kaya nagalit po si nanay eh. Tama lang po sa akin na paluin niya po ako. Dahil hindi po ako nakikinig sa kanya. Kahit na, dapat hindi ka pa rin niya pinalo. Dahil maganda naman ang dahilan mo kung bakit mo ginawa yun. Ayos lang po talaga, Lo. Alam ko po ang pagkakamali ko. O siya, kung ganun magbihis ka na. Tapos hintayin natin si Jojo at sabay-sabay na tayong kumain. Dito lang ako, Alon ha. Kung pwede din sana, makiram na rin ako ng damit. Hindi ko alam kung kasya sa'yo ang mga damit ko eh. Pero halika, tignan natin kung meron kakasya sa'yo. Sige, salamat, Alon. Nang makapagbihis na kaming dalawa, bumalik ako sa kinaroroonan ni Lolo Aki. Lumabas kami at sa tabi ng natumbang nyug ay naupo kami. Pabayaan mo muna ang nanay mo. Kung ikaw ay nagawa mo matanggap ang pagkakamali mo, nasisigurado kong ganun rin siya. Salamat po, Lolo Aki. Gusto mo bang ituloy ko ang kwento tungkol sa bathala ng dagat? Kung ayos lang po sa inyo, Lolo. Pwede ho ba akong sumali sa pakikinig, Lolo Aki? Naku, walang problema. Halika rito. Ngayon, handa na ba kayong makinig sa aking kwento? Opo, Lolo. Handa na po ako. Ganon rin po ako, Lolo Aki. Kung ganon, mag-uumpisa na ako. Maraming taon nang nakakalipas na may namumuhay na Diyosa o bathala ng dagat ang naninirahan sa parte ng Kabisayaan. Siya ay walang iba kundi si Magwayan. Ano po naging koneksyon niya sa aming dalawa po ni nanay? Ang nanay mo kasi ay makadiyos. Mula pa nung siya ay bata pa lamang, lumaki siya na may paniniwala, mapagpatawad, at palaging nagpapasalamat kahit sa maliliit na bagay lang ang dumarating sa kanyang buhay. Hanggang isang gabi, magkakasama kaming natutulog. Nagising na lamang kami dahil sa ingay na nililikha ng iyong Lolo Fred, ang tatay ng iyong ina. Ayon sa kanya, ay napanaginipan niya ang iyong ina. Magkakaanak raw ito, at galing daw ito sa dugo ng isang Diyosa o bathala ng karagatan. Dahil daw natuwa ito dahil sa busilak na puso ng iyong ina. Teka, Lolo Aki. Ano pong ibig niyo sabihin na galing po sa dugo? Ang ibig ko lamang sabihin na po, kahit na walang nobyo ang nanay mo, pagtungtong ng edad niyang 25, ay isisilang niya ang isang sanggol na hindi katulad ng mga normal na tao. Kung ang gusto mo naman malaman kung ano ang itsura ni Magwayan, pasensya ka na po. Ang nalalaman ko lamang ay ang sinabi sa akin ni Fred na isang marilag daw si Magwayan. Maganda at mahinaon. Ang kanyang kasuotan naman raw ay asul na may halong pilak na dumudugtong sa tubig ng dagat. May hawak raw itong malaking sagwana
Yun ang sabi sa kwento ng yung yumaong Lolo Fred. Ang ibig niyo po bang sabihin, pinanganak po talaga ako ni nanay na ganito? At totoo po na wala po akong tatay? Oo, Apo. Kaya mula noon, pinaniniwala ang anak ka ng bathalang si Bagwayan at ginamit lamang ang iyong ina para mailikha ka sa mundong ibabaw. Pero para sa amin, isa kang biyaya, anak. Kaya po ba, ayaw ako papuntahin ni nanay sa dagat at hayaang maligo dahil po doon? Natatakot kasi siya, Apo, na baka kunin ka sa kanya ni Magwayan. Pero sigurado naman ako na hindi gagawin yun ng batala o Diyosa ng karagatan dahil ibinigay ka nga niya sa amin. Kung ganun po, naiintindihan ko na po ngayon. Kaya sana ay huwag mong masamain ang pag-iingat na ginagawa sa'yo ng nanay mo dahil para rin sa iyong kapakanan yun. Salamat po, Lo, dahil pinaintindi niyo po sa akin ng lahat. Maraming salamat po talaga. Niyakap ko si Lolo Aki at maya-maya pa, siya namang dating ni Tiyo Jojo. Halata sa kanya ang pagkabalisa. Tiyo Jojo, ano po nangyari? Ba't parang alalang-alala po ang itsura niyo? May nangyari po ba? Masamang balita, Alon. Mang Aki, napakasamang balita po. Bakit? Ano ba nangyari? Yung bangka po na grupo po nila Hipto, natagpo ang wasak. Pagdating ko kasi sa barangay, agad kumilos si Kapitan. Naglakad-lakad kami. Doon nakita ng mga tanod ang sinasakyang bangka nila Hipto. Wasak at wala nang ibang parte nito. Isang masamang balita nga yan, Jojo. Mga grupo ng mangingisda, kumusta sila? Yun nga po, Mang Aki. Yung bangka nakita na, pero sila Hipto hindi pa. Diyos ko, ito na talaga ang pinakakinatatakutan ko. Totoo ngang kumikilos na ang mga aswang nakataw. Hindi ito maganda. Lolo Aki, ang kataw ho ba kalahating isda, kalahating tao? Tama ka po. Katulad sila ng mga magindara. Ang pinagkaiba lang, ang mga kataw ay madalang manakit ng tao. Tagabantay sila ng dagat. Umaatake sila kahit na sa araw, lalo na kung pinipirwisyo ng mga tao ang karagatan. Hala, may nakita po ako kanina habang patuloy po na nagtatapon po ng dinamita si Namang Hipto. May mga nilalang po sa ilalim ng tubig na mabilis po na lumalangoy papalapit po sa bangka nila. Yung po ang dahilan ko kung bakit po ako tumalon sa tubig para lumangoy po at itulak po ang bangka natin. Hindi maaari ito. Nangyayari na ang nasa panaginip ng aking kapatid. Mang Aki, ayos lang po ba kayo? Hindi, Jojo. Sa nalaman kong ito, pati ang mga magbabangka at mangingisda ay parurusahan ng mga aswang nakataw. Hindi lamang yon. Siguradong papatayin sila sapagkat ayon kay Fred, sa darating na panahon, dahil sa pagiging malupit ng mga tao sa kalikasan, ay magkukulay dugo ang dagat. Mapupuno ng patay, nalulutang sa tubig. Kailangan matigil ito bago pa man tuluyang magasik ng lagim ang mga aswang nakataw. Napahawak si Lolo Aki sa kanyang dibdib. Kaya naman natakot ako at binitbit namin siya sa loob ng bahay. Kinuhanan ko siya ng tubig na maiinom. Ano nangyari, Jojo? Pasensya na, Dalisay. Hindi ko alam na sensitibo si Mang Aki sa mga masasamang balita. Bakit? Ano nga bang nangyari? Yung bangka nila Hipno natagpo ang wasak, habang ang grupo naman nila ay nawawala. Diyos ko, hindi nga ito maganda. Kumain na muna kayo. Ako nang bahala sa kanya. Sige na. Sumunod ka na rin doon, Alon. Mamaya nakakain ng lolo mo. Sumunod ako sa sinabi ni Nanay. Sinama ko sina Tiyo Jojo sa aming kusina at doon ay sabay-sabay kaming kumain. Hindi ko naman mapigilan ang mapasilip dahil nakikita kong hirap na hirap si Lolo sa paghinga. Alon, Ano po yun, Tiyo Jojo? totoo ba yung sinabi mo kanina? Alin po doon?
Yung tungkol sa mga nilalang na nakita mo. Naku, Tio Jojo, totoo po yun. Hindi po ako magkakamali. Kalahating isda at kalahating tao po ang nakita ko. Kulay berde po ang buntot at kulay puti naman po ang mga buhok. Kailangan na talaga mapigilan ang paninira ng mga tao sa karagatan. Natatakot ako para sa kaligtasan natin lahat. Sa sinabi mo, Tiyo, natakot na tuloy ako pumunta sa tabing dagat eh. Nakakakilabot talaga. Iniisip ko pa lang ang itsura nila. Baka hindi na ako makagalaw. Dapat lang, Yugon. At wag na wag mo nang susubukang maggala pa sa tabing dagat o kahit magtampisaw man lang dahil delikado na talaga. Opo, Tiyo. Nang matapos kaming kumain, naabutan ko si nanay na nakaupo habang si Lolo Aki naman ay natutulog. Umupo ako sa isang upuang kawayan at hindi na nagsalita. Dalisay, maraming salamat sa pagkain ha. Napakasarap mo talaga magluto. Mauuna na kami ni Yugon. Basta pag may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Basta ikaw, hindi ako tatanggi. Sige, Jojo. Maraming salamat sa iyo. Walang anuman, Dalisay. Sige, Alon, mauna na kami. Alon, bukas dito na lang tayo maglaro sa tabing bahay nyo. Pupuntahan kita rito. Sige, Yugon. Salamat. Nang makalabas na sila, ay tahimik lamang akong pinagmamasdan si nanay. Alam ko, nagalit pa rin ito sa akin. Nay, pasensya na po kanina. Pangako po, hindi na po yun mauulit. Halika rito. Umupo ka sa tabi ko. Nang sabihin yun ni nanay, lumapit ako at umupo sa tabi niya at yumuko. Nay, ayoko pong magalit kayo sa akin. Alam ko po na mali po ang suwayin kayo. Pero ginawa ko pa rin po ang bawal. Pasensya na po kung nagalit po talaga kayo sa akin. Hindi na po talaga mauulit, Nay. Pangako? Opo, Nay, pangako po. Niyakap ako ni nanay. Napansin ko ang pagluwa ng mga mata niya. Nay, bakit po kayo umiyak? Pagpasensyaan mo na rin ang nanay, ha? Kung napalo kita kanina. Pasensya na talaga. Ayoko talaga na gawin yon. Nadala lang ako ng galit ko. Ayos na po yun, Nay. May dahilan naman po kung bakit niyo po ako pinalo eh. Pero Nay, pangako po talaga, kahit kailan, hindi na po ako uulit. Pangako mo yan, anak, ha? O siya, sige na. Tutungo mo na ako kila Jojo. Dito ka lang at bantayan mo ang Lolo Aki mo. Nakalimutan ko kasing ibigay ang bayad sa kanya. Sige po, Nay. Mag-iingat po kayo. Magligpit ka ng konti dito, ha? Para kapag nagising ang lolo mo, ipaghanda mo naman siya na makakain. Sige po, Nay. Nang lumabas na si nanay, nagtungo naman ako sa kusina para hugasan ang aming pinagkainan. Nagwalis na rin ako sa loob ng bahay. Ay, Lo, gising na po pala kayo. Gusto niyo na po bang kumain? Sabihin niyo lang po at ipag-aasikaso ko po kayo na makakain niyo. Wag na muna, Apo. Nalipasan na ako ng gutom at baka sumakit lang ang sikmura ko. Ano pong gusto niyo? Tubig na lamang, Apo. Ayos na sa akin ang tubig. Sige po, sandali lang po. Ikukuha ko po kayo. Salamat, Alon. Nagmamadali akong kumuha ng tubig at iniabot yon kay Lolo Aki. Nasaan nga palang nanay mo, Apo? Nagpunta po kina Tio Jojo. Nalimutan daw po niya kasing ibigay yung bayad para po sa pagsundo sa inyo. Ganun ba? Teka, ano palang balita doon sa grupo ng mga mangingisda na gumagamit ng dinamita? Nakita na ba sila? Hindi ko po alam, Lolo Aki. Di naman po ako lumabas kaya hindi po ako nakasagap ng balita. Ay nako, Diyos ko. Nakakasigurado kong hindi sila muling makikitang buhay. Dahil likas na masasama ang mga katao. Lalo na kung masama rin ang mga tao. Hindi natin sila masisisi. Dahil kagagawan din ng mga tao kung bakit nag-aasik sila ng kasamaan. Mapaghiganti sila at hindi marunong magpatawad. Pero Lolo Aki, sigurado po na marami pong mapapahamak dahil doon. At marami pong tao ang mamamatay.
Hindi natin ito mapipigilan. Kung walang nilalang ng liwanag, ang pipigil sa kanila. Pero Lolo Aki, sino pong gagawa nun? Kailangan nating humingi ng tulong sa ating amang lumika. Ganun na rin sa mga Diyos at batal ang kanyang ginawa. Ngunit hindi ako sigurado kung pakikinggan nila tayo. Dahil kagagawan din naman ng mga tao kung bakit nag-umpisa silang sumalakay. Pero kailangan po may gawin po tayo. Kailangan mapigilan po natin to. Hindi ko po kayang malaman o makita na may mga tao pong nasasaktan o mamamatay. Ang kailangan lamang natin ngayon ay magdasal. Hayaan nating kumilos ang ating Panginoong Diyos at sigurado ako nagagamit siya ng nilalang ng liwanag o tao upang mapuksa ang kampo ng kadiliman. Sana nga po, Lo. Nag-aalala po ako para sa mga taong walang ginawang masama sa karagatan. Baka madamay po sila. Hay nako, hindi ko akalaing magkakaproblema tayo kagad pag uwi ko rito. Habang nag-uusap kami ni Lolo Aki, ay biglang dumating si Tio Jojo at Nanay na hinihingal. Napatayo kami ni Lolo at tumingin sa kanilang dalawa. Abay, hingal na hingal kayo ah. Huwag niyong sabihin sa akin. Mga Aki, kung ano man po ang iniisip nyo, nagkakamali kayo. Pero isang bagay po ang nalaman namin ni Dalisay habang nag-uusap kami kanina. May pinagkaguluhan po mga tao. Dala po ng kuryosidad, sinundan ho namin sila. Nakita po namin ang mga tanod ni Kapitan, dala po ang grupo ni Hipto. Ang ilan ho sa kanila ay walang lamang loob at ang iba naman po, bali-bali ang mga buto mula leeg hanggang sa katawan. At isa pa po sa mga napansin namin, may direksyon po ang pagpatay sa kanila. Ang mga alalay po ni Hipto, halos bali-bali lang po ang buto. Habang si Hipno naman, at yung isa pa niyang kasama sa paggamit ng dinamita sa pangingisda, ay wakwak ang katawan. Wala na pong lamang loob, at puro galos pa ang katawan, at wala pang saplot. Ano ka mo? Lolo, Mga kataw nga, tuluyan ng nagkatotooan lahat ng nasa panaginip ng tatay mo, Dalisay. Jo, tama na muna, at baka atakihin na naman si Tio ng kanyang sakit. Baka mawalan na naman siya ng malay. Sige, babalik na lang ako bukas. Salamat, Jo. Mag-iingat ka, ha? At sana huwag ka nang maglalayag tuwing gabi o kahit sa araw. Mag-iingat ka. Delikado ang panahon ngayon. Salamat, Dalisay. Aalis na ako. Alon, alalayan mo ang nanay mo, ha? Opo, Tio Jojo. Salamat po uli. Ninitian na lamang ako ni Tio Jojo. Matapos yun, mabilis naming inalalayan si Lolo Aki. Kumuha na rin ako ng makakain niya para hindi siya uli matulog nang walang kain. Salamat, iyo. Ay nako, hindi ko na kinakaya ang mga nangyayaring ito. Huminahon lang po muna kayo, Lo. Susumpungin po kayo kapag pinagpatuloy niyo po yan. Tio, tama po si Alon. Main na po kayo at ipahinga niyo po muna yan. Papadilim na rin po. Magpapahinga na rin kami ni Alon mamaya. May bakante pong kwarto sa tabi ng aming silid. Nakahanda na rin po ang lahat doon. Pwede po kayo doon. Mabuti pa nga. Maraming salamat, iya. Pagod din kasi ako sa biyahe, kaya siguro ganito. Di naman natagalan. Natapos din agad si Lolo Aki sa pagkain ng mga oras na yon. Sabay namin siyang inalalayan ni Nanay. At nang makita na namin siyang nakahiga, ay agad na rin kaming pumasok sa aming tulugan. Nakasanayan ko na. Sa tuwing bago matulog o paggising, ay nagdarasal ako. Yung kasi ang turo sa akin ni Nanay, ang magpasalamat sa buong araw at humingi ng tawad sa mga nagawang kasalanan. Sa paggising naman, ay magpapasalamat kami sa bagong panimula. Nay, gising pa po ba kayo? Matulog ka na dyan, Alon. Masakit ang ulo ko, anak. Nay, hindi po ako makatulog eh. Pilitin mo na lang. Pinipilit ko naman po eh. Kaso hindi ko po talaga kaya. Kasi naiipit niyo po ako. Ay, ano ba yan? Pasensya na. O ayan, umurong na ako. Hindi mo naman kagad sinabi. Matulog ka na dyan, anak.
Maaga pa tayo bukas mamimili ng isda. Baka mamaya maubusan tayo ng gulunggong. Paborito pa naman yun ng lolo mo. Lalo na sa paksiw at gata. Sige na, matulog ka na dyan. Para bukas pagising niya, may almusal na kagad. Sige po, Nay. Aray ko, parang nangalay yata yung braso ko. Ngunit kahit maluwag na ang pwesto ko, ay hirap na hirap pa rin akong makatulog. Lalo na nang may marinig akong pagtawag. At pangalan ko pa ang binibigkas nito. Dahan-dahan akong lumabas. Hindi ko alam, pero parang nawalan ako ng kontrol sa aking mga paa. Basta nalaman kong naglakad na lang ako palapit sa dalampasigan. Hala, ano ba nangyayari? At sa mga oras din yon, isang hindi kilalang tinig ang aking narinig. Nanggagaling yun sa tubig at walang pangamba ko itong nilapitan. Nang makaapak ako sa tubig, isang malakas na puwersa ang parabang humila sa akin, papunta sa malalim na bahagi. Ang nagpagimbal pa sa aking pagkatao nang mapagtanto ko na nakakahinga ko sa ilalim ng tubig. Maya-maya pa, habang patuloy na hinihila ko pababa, isang asul na liwanag ang siyang pumasok sa aking bibig. At yun ang dahilan kung bakit ako nawalan ng malay. Diyos ko, Alon anak, gumising ka na, nakikiusap ako. Gumising ka na, anak. Sandali lang, Dalisay. Huwag mong istasin ang sarili mo. Gigising rin naman siya mamaya eh. Nay, anak, Diyos ko, gising ka na rin sa wakas. Akala ko kung napano ka na. Tama bang narinig ko? Gising na ang apo ko. Opo, tiyo. Gising na nga po si Alon. Teka, ano po bang nangyari? Wala kang maalala, anak. Hindi mo ba alam na 3 araw ka nang walang malay? Natagpuan ka namin ni Jojo doon sa dalampasigan. Basang-basa. Ano ba nangyari? Bakit ka napadpad doon? Ha? 3 araw po akong walang malay? Ano pong pinagsasasabi niyo, Nay? Di ba sabi niyo po, maaga po ako magising dahil mamimili pa po tayo ng isda? Kagabi lang po yun, di ba? Hindi, anak. Oo nga, sinabi ko yun. Pero 3 gabi na ang nakakaraan. Diyos ko, ano ba talagang nangyari sa iyo? Wala po akong maalala, Nay eh. Yun lang po ang alam ko. Pagkatapos niyo pong sabihin sa akin yun, wala na po akong maalala. Hanggang dun lang po talagang naalala ko eh. Alalahanin mo, Alon. Dahil 3 gabi kami nag-aalala sa'yo. Nakita ka namin na walang malay. Pero wala po talaga akong maalala, tiyo. Pangako po, wala po talaga. Mukhang alam ko na ang nangyayari ito. Wala ako sa posisyon para pangunahan ito. Sa palagay ko, ikaw na nga talaga ang hinirap para iligtas sa mga tao sa ating isla. Ipinanganak ka upang magsilbing isang malakas na tao na pipigil sa mga aswang nakataw na itinakdang manggugulo sa islang ito. Ano ho bang pinagsasasabi niyo? Nakikita niyo naman po ang lagay ng anak ko, di ba? Bakit ganyan pa po ang mga sinasabi niyo, tiyo? Dahil totoo ang mga sinasabi ko sa iyo, Dalisay. Dahil kung titignan, ay hindi lamang yon nagkataon. Dahil siya ang anak sa iyo ng bathalang magwayan. Masasabi nating isa rin siyang babae. Ngunit walang imposible sa mga bathala o Diyosa. Kaya naman, siya ang kukontra sa mga aswang nakataw. Aray, ang sakit po ng ulo ko, lo. Tama na po muna yan. Huwag na po muna kayong magtalo ni nanay. Dahil kung totoo man o hindi, ang mga sinasabi nyo, ay malugod ko pong tatanggapin ang kapalaran ko para sa kaligtasan po ng mga tao. Ay nako, tumigil ka, Alon, ha? Ang kailangan lang natin ay ang pagtutulungan na itigil na ang paninira nila sa karagatan. Nay, nag-umpisa na pong umatake ang mga aswang. Kung totoong 3 gabi at araw na po akong walang malay, hindi po imposibleng hindi nadagdagan ng mga biktima. Tama po ba ako, Nay? Natahimik silang lahat sa itinanong kong yun sa kanila. Eh di tama nga po ako, Nay. Kaya sa ayaw at sa gusto niyo po,
gagawa po ako ng paraan. Kung totoong anak po ako sa inyo ng isang bathala, alam kong hindi niya po ako pababayaan. Kaya't lalabanan ko po mga kataw na yun. Naririnig mo ba mga lumalabas sa bibig mo, ha, Alon, anak? Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado ang iniisip mo? Teka nga, Alon. Saan mo ba nakukuha yung mga salita na yan, ha? Bakit ganyan ka na lamang katapang ngayon? Hindi ko po alam na Pero maliban po sa masakit kong ulo, nararamdaman ko po na para bang napakagaan po ng katawan ko. Dalisay, siguro mas mabuti pa kung pagpahingayin mo muna ang anak mo. Alam ko ayaw mo mga sinabi niya. Pero sa ngayon, gusto ko munang makausap ka. Nang tayong dalawa lang sana. Hindi nagsalita si nanay. Tinignan lamang niya ako at sumama palabas kay Tiyo Jojo. Habang si Lolo at Yugo naman ay naiwan sa tabi ko. Ayos na ba ang pakiramdam mo ngayon, Alon? Ayos naman. Yung ulo ko lamang talaga napakasakit. Ano ba kasi talaga ang nangyari? Isa ka rin makulit, no? Ilang beses ko bang sasabihin? Hindi ko nga alam. Ay, pasensya naman. Nagtatanong lang naman ako Pero, sigurado ko na hindi ordinaryo ang mga nangyari sa'yo nang nakalipas na gabi. Pilitin mong alalahanin na po at baka sakaling makatulong sa atin. Pinipilit ko naman po, Lo, Pero wala talaga, napakahirap. Isip po ako ng isip, pero wala talaga akong naaalala. Ibig sabihin lang yan, wala ka talagang isip. Sira ulo. Ganito na nga ang sinasapit ko, nagbibiro ka pa ng ganyan. Para ka ding sintu-sintu, no? Pasensya naman. Gusto ko lang naman magpatawa Pero wala sa oras para magpatawa ka, Yugon. Oo nga pala, Alon, apo. Kung tinatanong mo, kung nadagdagan pa ang mga biktima, ang sagot ay oo. Napakaraming namatay. Maski hindi magbabangka o mangingisda, ay pinapatay na nila. Maski pa ang mga bata na tulad ninyo. Ito talaga yung hindi maganda, Lo. Hindi ko po alam. Pero ang lakas po ng loob ko para pigilan sila. Tipo pong gusto ko na po silang harapin sa mga oras na to. Nagagalit po ako sa mga ginagawa nila sa mga tao. Gusto ko na po silang pigilan ngayon pa lang. Hindi ko na po kayang malaman na may masasawi pa pong muli. Pero paano natin yung gagawin na po? Na maski ako ay nabablangko ang isipan. Takot rin ako. Pero wala tayong lakas para talunin ang mga aswang nakatao. Pero malakas po ang loob ko, Lo. Hindi ako pababayaan po ng batala. Lalo na po, ang Panginoong Diyos. Nasa sayo pa rin ang desisyon na po. Ituring man akong konsentidor, pero dahil alam kong may dahilan kung ba't mo gagawin to, wala akong gagawing dahilan para pigilan yon. Salamat po sa suporta, Lolo Aki. Tutulong ako sa iyo, Tol. Magiging backup mo ako. Hindi na kailangan, Yugon. Baka mamaya pag hinabol ka nila mauuna ka pang mahuli. Sa laki ba naman ng tiyan mo? Hindi malayo yun. Grabe ka naman sa akin. Makikita mo, pag ako namayat, mas magiging gwapo pa ako kaysa sa'yo. Kala mo, Joke lang naman yun Ikaw siniseryoso mo masyado. Kapag ikaw nagbibiro, ayos lang. Pero pag ako, masyado mo siniseryoso. Lakas din ang trip mo, no? Masyado ka kasing namimersonal. Ano ba yan? Tama na. Mamaya ibigyan ko kayo ng tig-iisang kaltok Hindi nyo na ako ginalang. Sa harap ko pa talaga kayo nag-aaway. Pasensya na po, Lo. Pasensya na po, Lolo Aki. Huwag nyo na lamang uulitin. Dahil magkaibigan kayo, dapat hindi kayo nag-aaway. Ganun lang po talaga kami maglambingan ni Alon, Lo. Kahit pa ba ang pag-aaway ay hindi ko nakikita bilang isang lambing. Dahil magiging dahilan yon para hindi maging mapayapa ang inyong mga isipan. Pasensya na po, Lo. May problema pa po ang isla, pero eto po kami. Nag-aaway pa. Ayos lang ang mag-away. Pero wag naman yung madalas. Alam ko naman na likas na yun sa magkaibigan o kahit sa pamilya pa.
Pero hindi lang tungkol sa pagkain. Ang salitang kapag sobra ay nakakasama. Kaya yung pag-aaway ninyo, kapag nagpatuloy, yun ang pangit. Maraming salamat, Pulo. Pangako po, di na po kami mag-aaway ni Yugon. Di ba, Tol? Tama po si Alon, Lolo Aki. Magpapakabait na po kaming dalawa at hindi na po magiging pilyo. Yan, ganyan nga mga bata. Pagtapos kaming pagsabihan ni Lolo Aki, ay pumasok na ulit si Nanay at si Tio Jojo. Hindi tulad kanina, wala na ang pag-aalala sa mga mata ni Nanay. Anak, napag-usapan na namin ng Tio Jojo mo na tama ka. Dapat magtulungan tayo. Kaya dapat kumilos na tayo ngayon pa lang. Kakausapin ko si Kapitan na magsasama kami ng mga tao para pangaralan yung mga taong gumagamit ng dinamita o sumisira ng dagat. Tama. Baka sakaling sa pamamaraan na yun, mawala na ang galit ng mga nilalang sa tubig. Hindi ko alam kung gagana pa ba ang plano nyong yan. Lalo na sa ngayon na nakatikim na ng dugo at laman ng tao ang mga katao. Pero wala ring masama kung susubukan natin. Tutulong po kaming magbaybay, Nay. Pabayaan nyo rin po akong tumulong, Tiyo. Magkasama na lang po kami ni Alon. Aba, sigurado ba kayong dalawa? Baka gagawa lang kayo ng kabulestungan. Hindi po. Nangako na po ako kay Nanay na hindi na po mauulit ang mga ginagawa kong paglangoy po sa maalong dagat. O siya, pumapayag na ako. Para naman, mas mapadali tayo. Ganito ang gagawin natin. Sasamahan ko si Tio Aki. Tapos kayong magkaibigan. Kayo ang magkasama. Tapos, kahit ako na lang mag-isa, ako naman yung pupunta kay Kapitan para humingi ng tulong. Ngayon na po ba tayo mag-uumpisa? Tama ka, Alon. Uumpisa na natin. Wala na tayong aaksayang panahon. Dahil habang tumatagal, parami ng parami ang mga dinamitang hinahagi sa dagat. Dahilan kung bakit parami din ng parami ang mga nabibiktima. O paano? Tara na, Alon. Sige. Nay, mag-iingat po kayo ni Lolo Kayo rin mga bata. Naghiwa-hiwalay kami at naglakad sa magkakaibang direksyon. At napagpasyahan naming magkaibigan na uunahin namin ang mga taong malalapit sa dalampasigan. Tol, sa palagay mo ba, makikinig sila sa atin? Walang masamang subukan, Yugon. Para din naman sa kanila to Ang dami kasing tanong sa isip ko Kung maniniwala ba sila o kung ano-ano pa. Diba, may nabanggit nun sa atin na iniisip daw ng mga tao na baliw ang lolo mo na tatay ni Aling Dalisay. Paano kung isipin nila na ganun din tayo? Nasa sa kanila na yon, Yugon. Kapakanan lang naman nilang iniisip natin Hindi naman para lang sa atin ang ginagawa nating to Para din sa kaligtasan nila. Pero kung ayaw nilang makinig at patuloy lang din sila na sisirain ng dagat, sila rin ang parurusahan ng mga nilalang ng kalikasan. Malinis ang konsensya nating iligtas ang buhay nila. Pero kung mamasamain nila to, wala na tayong magagawa, Yugon. Oo, tama ka, Tol. Ano ba kasing pinag-aalala ko? Di bali naman na isipin nilang baliw tayo. Ang mahalaga naman, maraming buhay ang may sasalba natin, di ba? Tama ka. Yun na lang ang isipin mo, Yugon. Habang iniisa-isa namin ang mga tao, ilan sa kanila ang naniniwala na hindi basta-basta ang mga nilalang na pumapatay sa mga taong gumagamit ng dinamita. May ilan rin na nagsasalita pa lamang kami ay bigla na lamang tatalikod. Napakabastos talaga ng ibang tao dito sa isla natin. Ay nako, nakakapagod din pala yung ganito. Mapapagod lang tayo, Yugon, pero hindi tayo susuko. Hindi ko pababayaan ng mga tao dito dahil mahal ko sila. Lahat ng mga kaisla natin. Alam mo, Tol, dyan din ako bilib sa'yo Matigas lang ulo natin. Pero, nananatili pa rin ang pagiging mabuting tao natin. Wala namang kasing maidudulot na maganda kung matigas nga ang ulo natin. Magiging masamang tao pa tayo. Tama. Grabe, ang dami mo ng tama Tapos ikaw, may tama ka. Grabe ka naman sa akin.
Ang ganda na nga ng mga sinabi ko sa'yo kanina eh. Sasabihan mo pa ako ng ganyan? Ang tindi mo rin eh, no? Ay, nako. Nakakapagod. Pahinga muna tayo ng konti. Tapos, magpatuloy na lang tayo maya-maya. Ang sakit na ng paa ko. Nakalimutan ko kasing magsuot ng tsinelas eh. Sige, sige. Doon tayo umupo oh. Naglakad kami. Palapit sa isang mataas na nyog. Umupo kami doon. Hanggang sa nakaramdam ako ng uhaw. Tumingin ako sa taas ng puno ng nyog at nakita ko doon na marami itong bunga. Yugo no? Bakit, tol? Akyatin mo yung puno ng nyog. Tignan mo. Nakakauhaw din kasi. Masarap yung sabaw niyan. Hala, bakit ako? Kita mo naman na ang laki-laki ng tiyan ko, di ba? Tapos, ako pa yung paakyatin mo dyan? Ano ba yan? Sige, ako na nga lang. Huwag kang hihingi ah. Tignan mo to, napakaramot. Kapag ikaw, di naman kita ginaganyan ah. Wala, bala ka dyan. Tamad-tamad mo. Inakyat ko ang puno. At normal lang naman yun sa akin. Dahil dati ko na tong ginagawa. At naghulog ako ng 2 bunga nito. Ngunit bababa pa lamang sana ako nang makarinig ako ng humihingi ng saklolo. Hindi ko alam. Pero tumalon kagad ako. Ngunit maayos akong nakalapag sa lupa. Nakatulala naman ang kaibigan ko nang makita yon. Habang ako, mabilis na tumakbo kung saan ang kinaroroonan ng batang boses na naririnig ko. At tama nga ang nasa isip ko. Sa hindi kalayuan, may isang bata ang nalulunod. Sabay nun, ang malalakas na alon ng tubig sa dagat. Pasensya na po, Nay. Sa pagkakataon pong to, kailangan ko po talaga suwayin ka. Tol, teka, anong gagawin mo? Malakas ang ampas ng tubig, delikado yan! Ayoko nang may mamamatay uli sa mga kaisla ko. Mabilis kong nilangoy ang dagat. Papunta sa kinaroroonan ng batang nalulunod. Nahawakan ko ang kamay niya. Ngunit napansin ko na kahit na anong hila ko sa kanya ay hindi kami makaalis-alis sa pwesto namin. Hanggang sa may mga kamay ang biglang humawak sa aking mga paa. Kumapit ka sa akin! Babalik tayo sa buwanginan! Magtiwala ka sa akin! Ipinadyak ko ang aking mga paa at paulit-ulit ko yung ginawa hanggang sa naramdaman ko na wala na ang magagaspang na mga kamay na humawak sa akin. Mabilis akong lumangoy pabalik at nang ligtas ko nang naibalik ang bata, napalingon pa ako sa aming pinagmulan. Nakita ko roon ang kalahating ulo na nakalitaw sa maalong tubig. Nanlilisik ang mga mata nito at nakatingin sa akin. Bata, ayos ka lang ba? Tumugon nito at nagpasalamat sa akin. Maya-maya pa ay siya namang dating ng nanay nito. Umiiyak ito at nagpasalamat sa akin. Walang anuman po. Masaya po akong makatulong. Alon! Aray! Tulong! Ang sakit ng tenga ko! Alisin mo nga, ayaw bumitaw na maliit na alimango eh. Oh, parang tatanggalin na yata ang balat sa tenga ko. Hala, ano ba nangyari sa'yo? Ba't basang-basa ka? Tsaka saan ba galing yung maliit na alimango na yan? Kasi gusto ko nga sana tumulong sa'yo kanina. Kaso nung paghabol ko sa'yo, bigla ako nadapa sa mababaw na bahagi ng dagat. Ayan, kinagat ng alimango yung tenga ko. Alisin mo na, dali. Yan kasi. Napakagasdaw mo kasi. Hindi maiwan saglit. Parang buntot. Sunod ng sunod. Tumigil ka na nakakayak. Ang pangit mo tignan. Wow! Nahiya naman ako sa itsura mo. Gwapo ka ba, ha? Ganon. Sige ka. Hindi ko aalisin tong nakakagat na alimango sa tenga mo. Hindi na. Sige na. Sorry na. Alisin mo na dali. Ang sakit na eh. Baka matanggal na yung tenga ko. Pagkaalis ng alimango, pinakawalan namin ito. At kahit basang-basa kami, ay nagpatuloy pa rin kami sa paglalakad. Dahil nag-aalala ko na baka makita akong ganun ni nanay at magalit na naman siya. Dahil sa pagsuway ko. Hindi pa ba tayo uuwi, Alon? Halos lahat dito nakausap na natin.
Kita mong basa pa ako, di ba? Gusto mo ba magalit si nanay sa akin? Maya-maya na lang, magpapatuyo muna ako. Gumawa na lang tayo ng dahilan. Ang ngapti na talaga ng sikmura ko eh. Gutom na ako eh. Akala mo ba? Ganun lang kadaling paniwalain si nanay. Nagkakamali ka. Matalino si nanay, no? Okay, sige. Basta pag natuyo ka ng konti, tara na ha. Oo nga, papatuyo lang ako ng konti. Ang kulit mo rin naman kasi. Eh kung sa bahay ka na lang kaya dumiretso. Nalaban ko na rin naman yung mga damit na pinahira mo sa akin noong nakaraan eh. Eh paano? Kung nandun sila nanay, sige nga. Gumawa na lang tayo ng dahilan. Ako nang bahala. Di na talaga kaya ng tiyan ko eh. Angap di na. Sige. Basta, ikaw ang bahala. Ikaw ang magdadahilan kay nanay. Alam mo naman, na di ako magaling sa ganyan eh. Oo, basta akong bahala sa'yo. Naglakad na kami pauwi sa bahay nila Yugon. Wala kaming naabutang tao roon. Kaya agad kumilos ang kaibigan ko at ako naman ay mabilis na nagbihis. Hindi pa rin maalis sa aking isipan ang nilalang na nakita ko sa laot. Naguguluhan ako at natatakot dahil sa pamamaraan niya ng pagtingin sa akin. Hoy, Alon. Ba't para bang tulala ka dyan, ha? May iniisip lang ako, Yugon. Ano ba yan, tol? Tumatalsik yung kanin sa bibig mo. Ba't ganyan ka kumain? Ayusin mo naman. Ang baboy naman ito. Eh, pasensya ka na, tol. Tatanggal kasi kanina yung isa kong ngipin eh. Ngayon ko lang napansin. Eh, paano? Wala kasi akong naramdamang sakit sa bibig nung nadapa ako. Teka, ano nga pala yung iniisip mo? Hindi ko alam kung tama ba yung nakita ko kanina eh. Pero kasi, malinaw siya eh. At hindi ako sigurado kung babae ba o lalaki. Basta ang pangit. Kulay itim lahat ng mata. Malaberding may pagkasol yung kulay niya. Tapos nakatingin siya sa akin ng masama. Ganun din yung nilalang na nakita kong papalapit sa bangka nila Mang Hipto. Yun na kaya yung kataw? Kung sa palagay mo, oo. Eh di, baka yun na nga talaga. Ang kakaiba pa sa nakita ko, Chong. Parang habang nasa tubig ako, ramdam ko yung galit at pagkamuhi niya sa tao. Pakiramdam ko eh, hindi lang ang paggamit ng dinamit ang dahilan ng mga aswang nakataw, kaya sila umaatake sa tao. Ano bang ibig mo't sabihin, tol? May mas malalim pa silang dahilan. At malalaman natin yan kung papayag ang mga kataw na makausap sila. Napaka-imposible naman yung sinasabi mo, Chong. Di ba nga, galit na galit sila sa mga tao? E paano kung bigla ka na lang nilang atakihin? Kahit ang hangad mo lang naman ay ang makausap sila. Hindi ko iniisip ang bagay na yan, Chong. Iniisip ko lang ang kapakanan ng mga tao. Kaya sana lang talaga ay makinig sa atin yung mga nakausap nating tao. Kahit yun lang, makakatulong na talaga ng malaki yun. Tama ka, Tol. Dahil kung hindi rin naman dahil sa kanila, hindi mag-uumpisang sumalakay ang mga kataw. Dahil tahimik lang silang namumuhay. Hindi sa kumakampi ako sa mga katawa, pero kasi, di ba nananahimik yung dagat tapos sisirain lang ng mga taong walang puso at walang magawa sa buhay? Kaya ganyan nagagalit ang ibang nilalang sa ating mga tao eh. Dahil nasa atin na ang lahat, huhuli na lang tayo at kakain, sinisira pa natin ang tirahan nila. At hindi pa tayo marunong magpalaga sa mga likas na yaman. Wow, pre! Kailan mo pa natutunan ng mga yan, ha? Ikaw talaga kahit kailang kayo, no, para kasira ulo. Basta may maisingit ka lang eh. Seryosong usapan to, tapos nilalaro-laro mo lang. Bira, seryoso naman ito. Di lang kasi ako sanay na makitang ganyan kaseryoso. Nakakapanibago kasi. Mukhang tumatalab na yata yung pangalan sa idealin dalisay ah. Ha, bumabait ka na, Chong. Ayos yan. Ewan ko sa'yo, Yugon. Bilisan mo na nga lang yung pagkain mo. Babalik na tayo dun sa amin. Baka kasi iniintay na ako nila nanay at Tio Jojo eh. Teka lang, patapos pa lang ako eh. Ikaw, ayaw bang kumain? Ano ba yung ulam mo? Daing, yung binilad ni Tio Jojo. Uy, mukhang masarap yan ah. Teka, kinain mo nang di niluluto? Oo,
nabalid naman sa araw eh. Pwede na yon. Kadiri ka naman, Yugon. Doon na lang ako sa bahay kakain. Baka nagluto si nanay. Napaka-arte naman ito. Hindi ka naman mapera. Arte-arte. Ayos na maging maarte, no? Kesa naman kakain ako ng hilaw. Tignan mo mamaya lang o bukas, mananakit na talaga ang sikmura mo. Hayaan mo. Di mo naman sikmuran sasakit eh. Sa akin naman eh. Sandali. Itatabi ko lang tong pinagkainan ko. Tapos iinom lang ako ng tubig. Sige, bilisan mo. Masiba. Mabilis lang to. Iinom lang din ako. Nang lumabas muli ang kaibigan kong si Yugon, dumiretso na kami pauwi sa amin. Nadatnan namin doon si nanay na kanina pa pala kami hinihintay. Oh, Dalisay. Nandito na pala sila oh. Ah, ba't ngayon lang kayo? Kanina pa namin kayo hinihintay. Eh paano? Si Yugon po kasi. Dumiretso pa po pauwi sa inyo, Tio Jojo. Kumain po muna siya. Kumain? Eh wala naman akong iniwang ulam dun ah. May inulam po siya, yung daing po na binilid nyo. Kinain niya po nang hindi pa luto. Anak ng teteng, nag-iisip ka ba, Yugon? Hindi mo ba iniisip na galing sa bilad sa araw yon? Sigurado ako mananakit ang sikmura mo niyan. Hindi po, Tio. Matibay naman po ang sikmura ko eh. Hehe. Ay nako, ewan ko sa yung bata ka. Pero teka, hindi naman niya nasuot mong damit kanina? Eh kanina po kasi Aling Dalisay, may nalulunod po. Tinulungan niya. Kaya nabasa po siya. Yun. Doon po sabi siya nagpalit ng damit. Yung pinahiram niya pong damit sa akin, nung nakaraan, yun na rin po ang ginamit niya. Yugon! Hala! Nakpo! Pasensya na tol. Nadulas ako, sorry. Ah, ganun ba? Teka, Nay. Hindi po kayo galit? Hindi, anak. Natauhan na ako sa mga sinabi ng lolo mo at ng Tio Jojo mo. Tama sila. Walang dahilan para pigilan ko ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Dahil yan, Ke. Mula pa noon, ganyan ka na. Talaga po ba, Nay? Naku, maraming salamat po. Wala yun, anak. O ano? Anong balita sa lakad nyo? Tungkol po dun, Nay, ayos naman po. Ang kaso, iilan lang po sa mga tao. Kapag kinakausap po namin, tinatalikuran lang po kami. Sa palagay ko po, iniisip po nila na mababangis na isda lang po ang gumagawa po nun sa mga biktima. Ganyan din ang nangyari sa amin kanina. Pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang pag-iisip ng ibang tao. Kaya nga po di na lang po nila inisip na nakakasira na po sila. At siguradong kapag gagamit po sila ng dinamita, may ibang isda po na madadamay kahit na hindi naman sila kailangang hulihin. Ang magagawa lang natin sa ngayon ay maghanda at mag-isip. Dahil hindi tulad ng Magindara, ang mga aswang nakatao na lalaki ay kayang-kayang umatake na kahit sa maliwanag. Ang pinagkaiba lang ay mahina sila nun. Pero kahit mahina sila, kaya nilang pumatay ng 5 tao sa isang atake lang. Hala, mahina pa ba yun? Oo, Apo. Dahil kapag sa gabi, kahit 3 lang sa kanila ay kayang-kayang ubusin ang mga tao na nakatira dito sa ating isla. Natahimik ako sa sinabing yun ni Lolo. Naalala ko ang nilalang na nakatingin sa amin kanina. Pero grabe naman po yata. Napapatay sila ng maraming tao dahil lang sa pangiistorbo ng tao sa kanila. Sa tingin ko po, may malalim po na dahilan. Maliban doon, sigurado ako na nagkaroon ng mas mabigat na kasalanan ang mga tao. Pero kung meron man, ano naman kaya yon? Yun po ang aalamin natin, Nay. Pero paano natin gagawin yon, anak? May plano po ako. Bago pa lumubog ang araw, ay sinabi ko na kina Nanay at Tio Jojo at Lolo ang plano ko. Naghanda kami ng gabing yon. Mga gamit at iba pa. Kung sakali man na hindi makikipagkasundo ang mga nilalang ng tubig. Maliban dun, ay gumawa ako ng sarili kong sibat. Ano pa ba ang gagawin mo dyan, anak?
Eh may mga itak naman na dinala ang tiyo Jojo mo. Wala lang po, Nay. Ayos ka lang ba, anak? Hindi ko po alam, Nay. Bakit nakakaramdam po ako ng galit sa mga aswang ng tubig? At ganun na rin po sa mga tao. Gusto mo ba na ibahagi sa akin ang nararamdaman mo? Kasi po, Nay, bilang isang nilalang na nilikha, dapat pahalagahan po nila kung ano ang meron sila ngayon. Pero anong ginagawa po nila? Sinisira po nila. Dahilan kung bakit nagkaroon po ng galit sa atin yung mga aswang na nananahimik. Anak, huwag mo nang masyado pang isipin yan. Lahat ng problema ay may solusyon. Darating ang araw na mapagtatanto rin nila ang kanilang mga maling nagawa. Kaya anak, huwag ka nang masyadong mag-isip dyan. Hindi mo dapat pinoproblema ang bagay na yan. Paano hindi ko po problemahin, Nay? Ang sabi niyo po at ni Lolo, kahit pa ang ibang tao, sinasabing anak ako ng isang bathala ng karagatan. Pero ako mismo, walang magawa, walang kapangyarihan para iligtas ang nakararami. Nay, napakawalang kwentang tao ko po. Wala akong kwenta. Ano bang pinagsasasabi mo, Alon? Huwag mong sabihin yan sa sarili mo. Kasi ang dami mo nang nagawa para sa mga tao. Ang ilan ay inililigtas mo pa kapag nalulunod, di ba? Kaya huwag mong sabihin yan sa sarili mo. Wala kang kasalanan sa mga nangyayaring ito. Tama ang nanay mo, Apo. Hindi naman porke sinasabi namin na bigay o anak ka ng isang bathala, responsibilidad mo na ang lahat. Dahil kung ikaw ay nag-iisip ng paraan para matigil ang gulong ito, iniisip pa ng mga tao kung anong hirap ang pinagdadaanan mo habang iniisip mo naman ang kapakanan nila. Sinusuportahan na kita kung ano man ang gusto mong gawin, anak. Pero ang hindi ko matatanggap ay yung sisisihin mo ang sarili mo dahil may mga taong nabibiktima pa rin. Sila ang may kasalanan, kaya sila nagkakaganon. Salamat po, Nay. Pati na rin po sa inyo, Lolo. Aling Dalisay, Alon, Lolo Aki. Naihanda na daw po lahat ni Tio Jojo. Okay na raw po. Ayun naman pala, anak. O ano? Tara na ba? Opo, Nay. Tara na po. Sa ilalim ng bilog na buwan, nag-umpisa na kaming maglakad. Wala kaming balak na saktan ang mga katao. Ang tanging gusto lamang namin ay makipagsundo at humingi ng tawad dahil sa mga nagawa ng mga taong gumagamit ng dinamita sa pangingisda. Tio, mauuna na po akong umuwi Inaantok na po ako Tapos ang sakit pa po ng tiyan ko. Yan. Sabi ko na nga katakawan mo kasi. Pati hilaw na daing, kinain mo. Aray ko. Hindi ko na talaga kaya. Uuwi na ako, Tio. Matibay pala ha. Sige. Kung hindi ka na babalik, isara mo ng maayos yung bahay, pati ang mga bintana ha. Opo. Naku, babay na. Lalabas na talaga, nakadungaw na. Nakakapagtaka. Inabot na tayo ng kalagitnaan ng gabi. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin lumilitaw ang mga aswang nakatao. Magtiyaga lang po muna tayo, Tiyo. Baka mamaya lilitaw din sila. Tinignan ko lamang sila dahil sa kanilang mga sinasabi. Tumayo ako at lumapit sa tubig. Nang dumampi sa balat ko ang tubig ng dagat, kakaibang bigat na enerhiya ang naramdaman ko. Sabay pa nun, naalala ko din kung ano ang nangyari sa akin nung nakaraang gabi. Pumikit ako dahil sa sakit na nararamdaman ko sa bawat parte ng aking ulo. Napansin yon nila nanay. Kaya naman, nilapitan nila ako. Anak ko, ano nangyayari sa'yo? Anak, ayos ka lang ba? Nay, ang sakit po, Nay. Ang sakit. Diyos ko, iuwi mo na kami, Jojo. Tiyo, umuwi na po muna tayo. Teka, sandali lamang, Dalisay. Tignan mo ang dagat. Diyos ko, lumalakas ang hampas ng alon. Hindi maaari ito.
Isang babala ito. Bilisan nyo! Tumakbo na tayo! Ngunit bago pa man kami nakatakbo ng malayo, may mga nilalang ang humabol sa amin. Kitang-kita ko ang itsura ng mga nilalang na yon. Kakaiba sila kung ikukumpara sa isang syokoy. Ngunit habang hinahabol nila kami, dahan-dahang nawala ang sakit ng ulo ko. Huwag niyo na kami pahirapan. Ibigay niyo na lamang ang mga sarili niyo sa amin para unti-unting matapos ang gulong sinimulan ninyong mga tao. Sandali lamang! Huwag! Huwag niyo kaming sasaktan! Sinadya naming makipag-usap sa inyong mga katao. Kaya kami nandito! Tama ho ang sinabi ng tiyo ko. Nandito kami para makipagkasundo. At ayaw na namin ng gulo. Nakako po kami na hindi na namin sisirain ng dagat. Nahihibang na ba kayo? Kaming mga uri ng kataw ay hindi katulad ng mga babaeng kataw na iniisip ninyo. Dahil kung sila ay pinangangalagaan ng dagat, kami naman ay walang pakialam doon. Ang tanging gusto lang namin ay ang dumami at magkaroon ng tagapagmana. Hindi na nga sana namin pakikialaman ang paninira ninyo sa aming tahanan. Ngunit dahil sa kasakaman ninyo, dala ng mga pampasabog ay nalason ang kaisa-isa kong anak na lalaki na magmamana sana sa pagiging pinuno ko. Pero teka lang naman po. Huwag niyo naman pong lati ng mga tao. May iilan pa rin naman na pinipiling pangalagaan po ang dagat. Maawa ka naman po sa kanila at sa pamilyang maiiwan po nila. Wala akong pakialam doon dahil pare-pareho lang kayo. Tao din sila. Tao din kayo. Kasalanan ng isa ay kasalanan ng lahat. At kung akala mo ay makukuha mo ko sa pagpapaawa, ay nagkakamali kayo. Sandali lang naman. Baka pwede pa natin itong pag-usapan. Kahit na ano gagawin ko. Huwag mo lang saktan ang mga tao dito sa isla. Nakikiusap ako sa iyo, maawa ka na. Anak, ano bang pinagsasasabi mo? Sumenyas ang nilalang na nasa harapan namin at napansin ko ang mga kasama niya na hinawakan ang braso nila nanay at bahagyang inilayo sa akin. Kung ganun, ikaw pala ang nasa propesiya. Ikaw pala ang batang may dugo ng bathalang si Magwayan. Kinagagalak kitang makilala. Batang bathala. Anong gagawin mo sa anak ko? Layuan mo siya, halimaw ka! Huwag mong pakialaman ang anak ko! Marahimik kang babae ka. Hindi kita kinakausap at hindi kita kailangan. Ikaw, bata, kung gusto mo mailigtas ang ibang tao dito sa isla ninyo, ialay mo sa amin ang dugo mo at nangangako kaming hindi naguguluhin kailanpaman ang mga tao rito sa islang ito. Alon, huwag kang makinig sa kanya. Maawa ka sa nanay mo. Kapag ginawa mo yan, siguradong hindi niya kakayanin. Baka kung mapano rin siya. Hindi ako nakapagsalita sa mga sinabi nilang yon. Nagdadalawang isip ako kung susundin ko ba ang sinabi ng aswang na kataw na nasa aking harapan. Apo, mag-isip ka mabuti. Mapanlin lang ang mga kataw. Makinig ka sa akin. Kahit noon pa sa mga kwentong bayan, kailanman ay hindi marunong tumupad sa isang salita ang mga kataw. Sa aking kamakinig, Apo, nasisiguro ko dahil gusto niyang makuha ang dugo mo, ay gagamitin niya lamang yon para mas lumakas siya. At kahit makuha niya pa ang gusto niya sa'yo, alam kong papatayin niya pa rin ang lahat ng tao sa islang ito. Maniwala ka sa akin, Apo! Sige, makinig ka sa kanila, bata. Ngunit sa oras na piliin mong makinig sa kanila,
sisiguraduhin ko sa'yo na maghahalo ang dugo sa tubig ng dagat. Bibigyan kita ng pagkakataon para makapag-isip-isip. Ngunit bawat minuto, katumbas dun, ay isa sa pamilya mo ang pahihirapan ko. Kaya ngayon pa lamang, mag-isip ka na. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon. Natulala ako at natakot. Umalis sa harap ko ang pinunong aswang nakataw. Natauhan ako nang marinig ko ang sigaw ni nanay. Sandali lang, anak. Pakiusap. Tigilan mo na yan. Huwag, anak ko. Naghihintay ako sa sagot mo, bata. Ano? Ang bagal mo naman mag-isip. Sige, sumagot ka na. Ngayon na! Ngunit dahil sa takot, hindi pa rin ako makapagsalita. Kaya naman, kinuha nila si Tio Jojo at binugbog ng gusto. Napuno ito ng galos at sugat sa katawan, habang ang pulang likido naman ay lumalabas galing sa kanyang bibig. Papatay ko ang lalaking ito, bata, kapag hindi ka pa rin nagdesisyon. Sige na! Ano ang desisyon mo? Alon, hayaan mo na lamang ako. Masaya ako na gagawin ito para sa inyo ng nanay mo. Huwag kang papayag sa gusto niyang mangyari. Labanan mo siya, Alon. Alam ko na kaya mo siyang talunin. Huwag mo sayangin ang buhay mo para lamang palakasin sila. Malaki ang tiwala ko sa'yo na magtatagumpay ka. Manahimik ka! Mababang nilalang! Kung ayaw mong mamatay kagad! Mas lalong bumalot ang kaba sa aking pagkatao nang makita kong sinipa ng aswang nakataw si Tio Jojo. Hindi ako makapag-isip kagad dahil sa kabog ng aking dibdib. Para bang may naghahabulang kabayo ang nararamdaman ko. Tutuluyan ko ito kapag hindi ka pa rin nagdesisyon, batang bathala. Sige. Oo na. Pumapayag na ako. Huwag mo naman silang sasaktan. Pumapayag na ako sa inihiling mo. Yan! Yan ang gusto ko, batang bathala. Mabilis at walang pag-aalinlangan. Bitiwan niyo na sila at dalhin ang batang ito. Magkukusa na sana ako na sumama at sa pag-aalay sa kanila ng aking dugo. Ngunit hinabol kami ni nanay. Hinawakan niya ako sa kamay habang siya ay walang tigil na umiiyak. Sandali lamang, anak. Huwag pakiusap. Maawa ka sa akin. Huwag mong gagawin yan. Nakikiusap ako sa iyo, Alon. Huwag mo akong iiwan. Umalis ka, babae. Huwag mong abalahin ang aming pag-alis. Kung susubukan mo pa kami guluhin, papatayin kita! Nagulat ako nang isang malakas na sipa ang pinakawalan ng aswang kay nanay. Hindi ko naman maintindihan ang sarili ko at bigla na lamang bumalot sa akin ang labis na puot at galit. Kasabay nun, nararamdaman ko ang paglakas palalo ng hampas ng alon sa dagat at malalakas na hangin. Ibibigay ko na mga kagustuhan nyo. Pero nagawa nyo pa rin saktan ng nanay ko. Sino nagbigay sa'yo ng pahintulot? Nasaktan siya! Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas ko ng mga panahong yon. Ngunit walang pag-aalintana kung hinawakan ang leeg ng aswang na nasa harapan ko. Pagdating sa mga demonyong katulad nyo na nananakit sa nanay ko, ay wala din akong pinipiling kalabanin.
Ito ang nararapat sa'yo! Mabilis at walang kahirap-hirap kong inihagis ang pinuno ng mga aswang nakatao. Ngunit madami ang umatake sa akin na kanyang mga kasama. Hindi ako nahirapang patumbayin silang lahat. Lahat sila ay naiiwang nakahandusay sa lupa at wala ng buhay habang bumubula pa ang mga bibig. Hindi ko na makontrol ang sarili ko ng mga oras na yon. Para akong wala na sa aking sarili at may iba na akong pagkatao. Wala sa plano namin ang saktang kayo mga kataw. Dahil ang tanging gusto lang namin ay maging payapa ang isla. Ngunit hindi ka pala nakukuha sa pakikipag-usap. Sinaktan mo si Tio Jojo at hindi ka pa natuwa. Pati si nanay na walang kinalaman sa mga kahayupan nyo. Sinaktan mo rin! Hindi ako natatakot sa'yo, batang bathala. Dahil para alam mo, hindi ako magiging pinuno ng mga katao kung magpapatalo lang ako sa isang batang katulad mo! Kung ganun tumayo ka riyan at labanan mo ako. Tulad ng aking sinabi, tumayo ang aswang. At akala ko ng mga panahon na yon ay yun na ang kanyang tunay na anyo. Ngunit nagbago ito. Lumaki pa siya ng gusto. Nawala ang mahahaba niyang puting buhok. Ang mukha niya ay nagkaroon ng mga biyak na maliliit. Habang ang mga mata naman ito, na dati ay kulay itim, ay naging kulay pula. Humaba ang kanyang mga kuko at naging singtulis ng patalim. Habang ang mga ngipin niya ay nagmistulang matatalim na lagari. Matakot ka na bata. Dahil sa oras na ito, sisiguraduhin kong uubusin ko ang mga tao sa islang ito. Mabilis na umatake ang aswang at nagpakawala kagad ito ng malakas na suntok at kalmot. Ngunit kahit na anong depensa ang gawin ko, ay natatamaan pa rin ako nito hanggang sa nasira na niya ang suot kong damit. Lumaban ka batang bathala. Ilabas mo ang tapag mo. Hindi ba't nagmamalaki ka pa kanina? Ngunit parang wala ka naman palang binatbat sa akin. Isang mahinang nilalang. Itinuloy niya ang mabibilis niyang mga galaw hanggang sa tinamaan ako sa dibdib ng kanyang malakas na suntok. Dahilan kung bakit ako tumilapon. Ngunit yun ng bagay na pagkakamali niya dahil napalapit ako sa maliit na sibat na aking ginawa. Ano na, batang bathala? Hindi mo na ba kaya tumayo? Ngayon kung hindi na, malaya ko ng malalapa ang mga taong malalapit sa'yo. Nang makita kong hinawakan niya sa leeg si Lolo Aki, mabilis akong gumalaw. Hinawakan ko ng mabuti ang sibat at mataas na tumalon. Isinaksak ko ang talim ng aking sibat sa gitna ng kanyang ulo at bumaon yun at lumabas sa kanyang baba. Kung akala mo, hahayaan kong saktan mo ang pamilya ko, nagkakamali ka! Bumalik ka na sa lugar kung saan ka nararapat! Tumalon akong muli at hinugot ang aking sibat at itinusok yon direkta sa kanyang dibdib at pinagdiinan ko pa para mas lalo yung bumaon sa kanyang puso. Maya-maya lang ay tuluyan ng namatay ang pinuno ng mga aswang nakataw. Nang matapos ang gabing yon at nagdaan pa ang ilang gabi na nahimik na ang isla, pinatupad na rin ni Kapitan na kung sino man ang mahuling gumagamit ng dinamita ay ipakukulong niya o di kaya naman ay papaalisin na ng tuluyan sa islang yon. Ano ba yun? Ang baho ah! Kumakain eh! Sino bang umutot sa inyo? Aba, hindi ako Malayo ako sa inyo. Kita nyo? Nakahiga pa rin ako dito. Malabo namang ako ang umutot.
Hindi ganyan ang amoy ng utot ko. Teka. Mukhang alam ko na kung sino. Hoy anak, huwag mo akong sisisihin ha. Sinusubuan ko ang tiyo Jojo mo dahil hindi pa niya kayang kumilos. Nay, wala naman po akong binabanggit eh. Ayun po, Nay oh. Yung mataba doon oh, na nananahimik. Hehehe, sensya na po ah. Hindi pa rin kasi gumagaling ang sikmura ko mula nung kumain ako ng hilaw na daing eh. Sandali lang ah, pupunta lang muna ako ng banyo. May sumama yata sa utot ko. Aray ko po ah. Yak, kadiri ka naman Yugon. Kumakain ng mga tao dito yung bastos mo talaga. Ang mga bata talagang ito, oo. Lumipas ang buwan at taon. Hindi na po muling ginulo ang aming isla ng mga nilalang ng dilim o aswang ng dagat. Dahil naging mabuti na po ang mga tao sa dagat. Nanguna rin po ako sa pagpapanatili at pangangalaga sa likas na yaman ng ating mundo. Gusto ko pong iparating sa mga tao na pangalagaan po natin ang ating likas na yaman. Mapadagat, ilog, sapa, o kahit sa lupa man, o sa mga kabundukan, tulad na lamang ng mga puno. Pangalagaan po natin ang ibinigay sa ating permanenteng yaman ng ating Panginoon dahil magiging sandalan natin ito sa panahon ng ating kahirapan. Hindi man tayo parusahan ng mga bathala, Diyosa o tagapangalaga nito, ay bigyan natin sila ng respeto. Kahit hindi sinasabi sa atin, ay dapat nating gawin ito ng may kusa at bukal sa ating mga puso. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Sana po ay may napulot po kayong magandang aral. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.